Sa magandang araw para sa ating manonood, ako po si Kuya Day. Ako si Ate Maeve, ang magtuturo sa inyo ng kaalaman. At welcome kayo sa aralin ito. Kuya Day, ano na? Kuya Day, ano ang komunikasyon? Alam niyo ba mga kaibigan, na isang tao daw ay madalas nagpapadala ng mahigit 1,000 mensahe kada araw, kahit minsan hindi raw ito sinasadya, katulad nito. Ayos ka lang, Kim. Sige, pagka may problema ka, dito lang kami, sabihan mo lang kami. Kahit hindi nagsalita si Kim, nagpadala siya ng mensahe. Iyan ang komunikasyon, hindi lang para ito sa salita, kundi para sa kilos, damdamin, at ekspresyon. Ang komunikasyon ay nagsimula sa Latin word na communicare. Sa wika ng Ingles ay to share. Ate Maeve, bakit mahalaga ang komunikasyon? Imagine, nasa group project ka. Walang GC, walang plano, at walang meeting, walang ending, di boom, walang output. Ang komunikasyon ay parang GPS ng grupo. Ito ang gumagabay at nagsasabi kung saan pupunta. Kung walang komunikasyon, maliligaw tayo sa relasyon man, grupo, o sa buhay. At mahalaga ito sa pamilya, eskwelahan, trabaho, at kahit sa simpleng pagkakaibigan. Kuya Day, paano nagsimula ang komunikasyon? Di naman marunong magsalita kagad ang mga tao. Ang unang panahon, yun ang komunikasyon. Ang pagsulat sa kuweba ay isang unang uri ng ating mga ninuno na pagbibigayan ng mensahe. Sumunod ang salita, Liham, libro, telebisyon, telepono, at syempre ang pinaka-toxic na minsan, group chat na walang katapusang sini, at typing, walang reply, sablay ang komunikasyon. Ate Maeve, ano ang elemento ng komunikasyon? parang sangkap ang komunikasyon. Mayroon, sender, nagpapadala ng mensahe. Mensahe, mismong nilalam. Channel, tawag bayan, chat, o liham. Receiver, ang tumatanggap ng mensahe. Feedback, ito naman ay ang pagtugon. Noise, sagabal, maaaring lengguwahe, ingay, o pagkawala ng internet. Context, kailan, saan, at bakit. Halimbawa, ikaw ay nagtanong sa chat, ngunit walang reply. Maaaring merong sagabal o noise at pwedeng ito ay naka-airplane mode, kaya hindi niya nare-receive ang iyong message. Kuya Day, anong uri ng komunikasyon? Iba-iba ang uri ng pakikipag-usap. Parang love language lang yan. Verbal, pasalita o pasulat. Di-verbal, galaw, ekspresyon at pagtingin ng mata sa mata. Nakakainis, ang dami ko palang bayarin. Kailangan ko magplano kung paano ko yung mababayaran lahat. Ate Maeve, may modelo ba ito? Siyempre, may 3 modelo tayo. 1. Linear model, one way, wala nga lang reply. 2. Interactive model, may feedback, delay nga lang minsan. 3. Transactional model, real-time, tuloy-tuloy na kwentuhan. Kuya Day, paano maging mabisa ang komunikasyon? Para maging mabisa ang komunikasyon, Maging malinaw magsalita. Gumamit ng tamang tono. Maging bukas sa feedback. Iwasan ang sagabal katulad ng maingay na kapaligiran. Kalawang tayo tapos exam pa. Alam mo kasi ganun. at higit sa lahat, makinig. Dahil hindi lahat na mahuhusay magsalita, mahusay makinig. Ate Maeve, may sagabal ba sa komunikasyon?
Meron, at ito ang dapat mong iwasan. Physical, ingay, layo. Sociological, emosyon, trauma. Semantiko, maling salita, jargon. Kultural, magkakaibang paniniwala. Gigutom na ako. Bakit ka galit? Ay, hindi po, gutom lang talaga. Day, ano ang diskurso? Ang diskurso ay isang malalimang pagpapahayag na pwedeng pasalita o pasulat. Kung ang komunikasyon ay pag-uusap, ang diskurso ay makabuluhang pagpapaliwan. Halimbawa, essay nyo sa Pilipino, isang uri ng diskurso yan. Yung pagdedebate nyo tungkol sa no assignment policy ay isang uri rin ng diskurso. Ate Maeve, ano-ano ang uri ng diskurso? May 4 na uri ng diskurso. Ang komunikasyon ay nakakapagpadala ng mensahe kahit hindi sinasadya. 2. Isang tula tungkol sa komunikasyon. Sa himig ng salita, tahimik man o malakas, dumadaloy ang damdaming pilit na bumubulas. Sa tingin, sa aplos, sa sulat, o tawag. Komunikasyon ay tulay sa bawat agwat. 3. Ako sa Andrea at welcome sa channel kung saan edukasyon ay chill lang pero solid ang dating. 4. Debate tungkol sa di-verbal at verbal. Ako ay naiindigan na mas epektibo ang di-verbal na komunikasyon. Bakit? Dahil sa simple kilos, tingin, ekspresyon, ay papaliwanag natin ang totoo natin naramdaman kahit walang salita. Ngunit maaari itong magdulot ng kalituhan kung iba-iba ang interpretasyon ng kilos o ekspresyon. At dito nagtatapos ang ating paglalakbay sa mundo ng komunikasyon at diskurso. Laging tandaan ang komunikasyon ay hindi lang para sa salita, para din to sa koneksyon. Ang diskurso ay hindi lang usapan. Ito ay makabuluhang pagpapahayag. Si Kuya Dave Ako si Ate Maeve. at ang aking mga kasama ay lagi nagpapaalala. Ang taong may alam ay may power. Ang taong marunong may pag-usap ay may koneksyon.